Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-asa at mga himala? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kung minsan, ang pinakamalaking liwanag ay nagmumula sa pinakamaliit na kislap. Sabi nila, ang bawat dapit hapon ay isang pagtatapos, isang paalala na ang liwanag ay may hangganan at ang dilim ay tiyak na darating. Ngunit paano kung sa pinakamadilim na sandali ng iyong pag-iisa, isang munting tinig ang biglang kakatok at babaguhin ang lahat? Ang tunog ng nababasag na kristal ang pumunit sa katahimikan ng malawak na silid. Sumabog ang mamahaling alak sa ibabaw ng makintab na sahig. Nagawa sa Nara, ang amoy nito ay humalo sa mabigat na hanging amoy luma at kalungkutan. Mula sa kanyang wheelchair na nakaposisyon sa harap ng isang malaking bintanang salamin, hindi man lang natinag si Dapit Hapon Montenegro. Ang mga mata niya'y matalim na nakatuon sa papalubog na araw. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel at pula, isang marahas na paalala ng kagandahang hindi na niya kayang abutin. Sa kanyang isipan, ang pangalang ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang ay isang malupit na biro ng tadhana. Dapit hapon, takip silim, ang katapusan ng liwanag. Iyon na siya ngayon, isang anino ng dating makisig at makapangyarihang lalaki. Ang mga kamao niya ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng bakal na armrest ng kanyang upuan. Isang inutil, iyan ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang mayamang inutil na napapaligiran ng lahat ng bagay na kayang bilhin ng pera. Maliban sa isa, ang pakiramdam ng sariling mga paa na nakatapak sa lupa. Walang silbi. Bulong niya sa sarili. Ang tinig ay garalgal dahil sa matagal na hindi paggamit. Tumingin siya sa kanyang mga binti na natatakpan ng mamahaling kumot na cashmere. Para sa kanya, ang mga iyon ay 2 piraso na lamang ng walang silbing laman. Isang palamuti, isang sumpa. Bigla, isang maliit na kaluskos mula sa may hardin ang pumukaw sa kanyang pansin. Kumunot ang kanyang noo. Ang mga hardinero ay umuwi na. Si Alonsina, ang kanyang masungit na kasambahay, ay hindi kailanman lumalabas sa ganitong oras. Sino ang nangangahas na guluhin ang kanyang pag-iisa? At doon, sa gilid ng kanyang bintana, sa may terrace na puno ng mga nalalantang bulaklak, isang figura ang kanyang natanaw. Isang maliit na bata, isang batang babae na marahil ay nasa 6 na taong gulang. May buhok na itim at magulo, at suot na maruming bestida. Nakatayo ito roon, payat at maliit. Tila isang ligaw na damo na tumubo sa gitna ng kanyang maayos ngunit walang buhay na paraiso. Naramdaman ni Hapon ang pag-akyat ng inis sa kanyang lalamunan. Isa na namang pulubi mula sa kalapit na baryo Sinagtala. Paano ito nakapasok? Ang Hacienda Crepusculo ay napapalibutan ng matataas na pader. Akmang sisigaw na siya para tawagin ang guwardya nang itaas ng bata ang kanyang munting kamay. Hindi ito nakikiusap o natatakot. Nakaturo ito. Nakaturo sa isang maliit na mesa sa tabi ni Hapon kung saan nakapatong ang isang platter ng mga sariwang prutas, mansanas, ubas, at dalandan na hindi man lang niya ginagalaw. Ang bibig ng bata ay bahagyang bumuka. Ang tinig nito ay maliit ngunit malinaw. Hindi nanginginig. Pwede po pahingi? Gutom na po kasi ako. Natigilan si Hapon. Sa loob ng 3 taon mula nang mangyari ang aksidente, lahat ng tumingin sa kanya ay may bahid ng awa, takot o kasakiman. Ngunit ang batang ito, ang mga mata nito'y malaki at bilog, puno lamang ng isang simpleng pangangailangan. Walang paghuhusga, walang pagkaawa. Bago pa man siya makasagot, isang matinis na boses ang pumailan lang mula sa likuran. "Hoy bata! Anong ginagawa mo rito?" "Lumayas ka. Paano ka nakapasok dito ha?" Pulubi, si Alonsina Corpuz, ang kanyang matapat na kasambahay at tagapag-alaga,
ay mabilis na lumapit, na parang isang agilang handang dumagit. Ang mukha nito ay kulubot sa galit. Ang mga matay nanlilisik habang papalapit sa bata. Nakita ni Hapon ang bahagyang pag-atras ng bata, ngunit hindi ito umiyak. Nanatili itong nakatayo. Ang mga maliliit na balikat ay diretsyo, tila handang harapin ang galit ng matanda. Hindi po ako magnanakaw, sabi ng bata. Ang tinig ay mahina na ngayon. Hihingi lang po sana ako ng pagkain. Wala kaming pagkain para sa mga katulad mo. Umalis ka na kung ayaw mong kaladkarin pa kita palabas, sigaw ni Alonsina. Akmang hahablutin na ang braso ng bata. Isang bagay sa loob ni Hapon ang pumitik. Marahil ay ang kawalan ng takot sa mga mata ng bata. O marahil ay ang pagkasuklam niya sa pagmamalupit ng lahat sa mga mahihina. Mula sa kanyang madilim na sulok, isang salita lamang ang kanyang binitawan, isang salitang may bigat at awtoridad na nagpatigil sa buong mundo ni Alonsina. Tigil. Ang boses ni Hapon ay malamig at matigas na parang yelo, ngunit sapat na iyon para manigas si Alonsina sa kanyang kinatatayuan. Ang kamay ay nanatiling nakaawang sa hangin. Dahan-dahan itong lumingon sa kanyang amo. Ang mukha ay puno ng pagtataka at hindi paniniwala. Hindi pinansin ni Hapon ang kanyang kasambahay. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang sa munting anghel na naligaw sa kanyang impyerno. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam siya ng kuryosidad, isang maliit na kislap sa gitna ng walang katapusang dapit hapon. Pinagmasdan niya ang bata mula ulo hanggang paa, at pagkatapos ay nagsalita muli. Ang bawat salita ay mabagal at sinadya. Dalhin mo sa akin ang bata. Napasinghap si Alonsina at ang kanyang ina. Ang pagtataka sa mukha ni Alonsina ay napalitan ng pagkabigla. Bukas, ang amoy ng mamasa-masang lupa at nasusunog na basura ang unang bumati kay Dalisay Ramos pag-uwi niya mula sa 14 na oras na trabaho sa karinderya. Bawat hakbang niya sa makitid at maputik na eskinita ng baryo Sinagtala ay isang pakikipaglaban. Ang pagod ay gumuguhit sa kanyang mga binti at ang gutom ay kumakalam sa kanyang tiyan. Ngunit isang bagay lamang ang nasa isip niya. Hiraya, pagbukas niya ng pinto ng kanilang munting barong-barong, isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Mabilis na kinabahan si Dalisay. Hiraya? Anak? Tawag niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Isang maliit na ulo ang sumungaw mula sa likod ng kurtinang nagsisilbing pinto ng kanilang nag-iisang kwarto. Ang mga mata ni Hiraya ay malaki at puno ng takot. Inay, nakahinga ng maluwag si Dalisay at agad na nilapitan ng anak. Lumuhod siya at hinawakan ang mga pisngi nito. Saan ka galing, anak? Kanina pa kita hinahanap. Sabi ni Aling Nena, umalis ka raw mag-isa. Naghahanap po ako ng pagkain, inay. Sagot ni Hiraya. Tila isang punyal ang sumaksak sa puso ni Dalisay. Kasalanan niya ito. Alam niyang hindi sapat ang kakarampot na tinapay na iniwan niya kaninang umaga. Anak, sinabi ko naman sa'yo na huwag kang aalis, di ba? Delikado sa labas. Yumuko si Hiraya. Pero pumunta po ako sa malaking bahay, inay. Nanlaki ang mga mata ni Dalisay. Ang Hacienda Crepusculo. Ang lugar na kinatatakutan at pinag-uusapan ng buong baryo. Ang mansyon ng ermitanyong milyonaryo. May mga nagchichismis na may halimaw daw na nakatira roon. Ano? Hiraya, bakit ka pumunta roon? Sigaw niya. Hindi na napigilan ang sarili. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga balikat ng anak. Alam mo bang mapanganib doon? Paano kung may nangyaring masama sa'yo? Pero mabait po yung lalaki na nakaupo. Umiiyak na, sabi ni Hiraya. Pinigilan niya po yung matandang masungit at po. Natigilan si Dalisay. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Pinapapunta sila? Para ano? Para ipahiya?
para ipakulong ang anak niya sa salang trespassing? Ang mga mayayaman, ganoon sila, malupit at walang puso sa mga tulad nilang mahihirap. Hindi tayo pupunta, mariing sabi ni Dalisay. Pero inay, sabi niya. Sinabi ko, hindi tayo pupunta. Kinabukasan, ang desisyon ni Dalisay ay sinubok. Dalawang lalaking nakaunipormeng security guard ang tumayo sa harap ng kanilang barong-barong. Ang kanilang presensya ay agaw pansin sa buong eskinita. Pinapasundo po kayo ni Mr. Montenegro, sabi ng isa. Ang boses ay formal at walang emosyon. Walang nagawa si Dalisay. Ang pagtanggi ay maaaring magdulot ng mas malaking gulo. Habang hawak ang kamay ni Hiraya, sumunod siya. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Ang bawat hakbang patungo sa malaking tarangkahan ng Hacienda Crepusculo ay parang isang hakbang patungo sa bitayan. Ang bumungad sa kanila sa pinto ay ang babaeng inilarawan ni Hiraya bilang matandang masungit, si Alonsina. Mula sa kulubot nitong mukha hanggang sa suot nitong plansadong uniforme, lahat sa kanya ay sumisigaw ng pagkamuhi. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa. At naramdaman ni Dalisay na para siyang isang maruming basahan na naligaw sa isang palasyo. Sumunod kayo, maikling utos ni Alonsina. At tumalikod ito, hindi na hinintay ang kanilang sagot. Dinala sila sa isang silid na mas malaki pa sa buong bahay nila. Madilim at malamig. At sa gitna ng kadilimang iyon, sa tabi ng bintana, nakaupo ang isang lalaki sa kanyang wheelchair. Isang anino, si Dapit Hapon, Montenegro. Nang iminwestra ni Alonsina na lumapit sila, mas lalong humigpit ang hawak ni Dalisay sa kamay ng anak. Ang lalaki ay hindi tumitingin sa kanila. Nakatanaw lamang ito sa labas. Ngunit ramdam ni Dalisay ang kanyang presensya, mabigat at nakakatakot. Ikaw ang ina? Tanong nito. Ang boses ay malamig. Hindi gumagalaw mula sa pagkakatitig sa bintana. Opo. Nanginginig na sagot ni Dalisay. Pasensya na po kayo sa ginawa ng anak ko. Bata lang po. Hindi niya po alam ang ginagawa niya. Huwag niyo po siyang ipapakulong. Sa wakas, dahan-dahang umikot ang wheelchair paharap sa kanila. Nakita ni Dalisay ang kanyang mukha. Isang mukhang gwapo sana, kung hindi lang nababalot ng kapaitan. Ang kanyang mga mata ay madilim at walang buhay, ngunit may talim na tila kayang tumagos sa kaluluwa. Hindi ko siya ipakukulong, sabi ni Hapon. Tumingin ito kay Hiraya. Matapang ang anak mo. Bago pa man makapag-react si Dalisay, nagpatuloy ang lalaki. Kailangan ko ng tagapag-alaga para sa hardin. Ang mga bulaklak ko ay namamatay na. Marunong ka ba sa halaman? Nagulat si Dalisay sa alok. Isang trabaho? Opo. Sa probinsya po, nagtatanim kami. Magaling. Mag-umpisa ka bukas. Ang sahod mo ay triple ng kinikita mo sa karinderya. Parang nabingi si Dalisay. Triple? Iyon ay sapat na para makakain sila ng 3 beses sa isang araw, para maibilhan niya ng gamot ang ubo ni Hiraya, para magkaroon sila ng pag-asa. Ngunit ang alok ay masyadong maganda para maging totoo. Ang mga tulad niya ay hindi sinuswerte ng ganito. May kapalit. Laging may kapalit. Bakit po? Tanong niya. Ang pagdududa ay malinaw sa kanyang boses. Ano pong kailangan niyo sa akin? Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa labi ni Hapon. Isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. Gusto kong marinig muli ang tawa ng anak mo sa hardin ko. Iyon lang. Ang sagot ay mas lalong nagpagulo sa isip ni Dalisay. Ngunit ang imahe ng nagugutom niyang anak ay mas malakas kaysa sa kanyang pag-aalinlangan. Sige po. Tinatanggap ko po. Habang paalis sila ng mansyon, pakiramdam ni Dalisay ay nakahinga siya muli. Hawak niya ang isang pirasong papel na may address at schedule niya para bukas. Isang bagong simula. Ngunit pagdating nila sa tarangkahan,
Isang itim na luxury car ang huminto nang biglaan sa kanilang harapan. Bumukas ang pinto sa likod at isang babaeng napakaganda ang bumaba. Nakasuot ito ng pulang bestida na tila mas mahal pa sa buong buhay niya. Ang mga alahas nito ay kumikinang sa ilalim ng araw. Tumingin ito sa kanila. Ang perpektong kilay ay bahagyang tumaas. Ang mga mata nito, na puno ng paghamak, ay sinuri si Dalisay mula sa marumi niyang tsinelas hanggang sa pagod niyang mukha. Lumingon ang babae kay Alonsina. Nakasunod lang nila. Ang boses nito ay matamis ngunit may kamandag. Sino ang basurang iyan? Isang bagong hardinero. Ang sagot ni Dapit Hapon ay maikli at walang emosyon, ngunit sapat na iyon para iparating kay Mahalina Valderrama na tapos na ang usapan. Mula sa kanyang wheelchair, pinanood niya ang kanyang dating asawa na maglakad-lakad sa kanyang silid. Ang takong ng mamahaling sapatos nito ay lumilikha ng nakakairitang tunog sa sahig na kahoy. Si Mahalina ay parang isang magandang lason. Ang bawat salita, bawat kilos, ay perpektong kinakalkula para mag-iwan ng bakas ng kamandag. Isang hardinero? Hapon, seryoso ka ba? Tumawa siya, isang tawang pilit at walang saya. Tingnan mo nga sila. Mukha silang magnanakaw na galing sa baryo Sinagtala. You're bringing trash into our home. Into your home. Mabilis niyang itinama ang sarili. Ngunit hindi iyon nakaligtas sa pandinig ni Hapon. Hindi na ito ang ating tahanan, Mahalina. Matagal na. Sagot niya. Ang mga matay malamig na nakatitig sa babae. At kung sino man ang gusto kong papasukin sa pamamahay ko, desisyon ko iyon. Ang ngiti sa mga labi ni Mahalina ay bahagyang naglaho. Lumapit ito sa kanya. Ang mamahaling pabango ay sumisingaw, isang amoy na dati kinahuhumalingan niya, ngunit ngayoy nagpapaalala na lang sa kanya ng kasinungalingan. Hinaplos nito ang kanyang balikat. Ang mga daliring may manicure ay malambot, ngunit ang haplos ay malamig. Nag-aalala lang naman ako sa iyo, mahal. Malambing nitong sabi. Ang mga taong tulad nila, desperado sila. Gagawin nila ang lahat para sa pera. Baka saktan ka lang nila. Kaya ko ang sarili ko. Mariing sagot ni Hapon. Tinabig ang kamay nito. Mas marami pa akong dapat ikabahala sa mga taong nasa paligid ko na kaysa sa mga bagong dating. Ang patutsada ay malinaw. Kitang-kita ni Hapon ang pag-igting ng panga ni Mahalina bago ito muling ngumiti. Kung iyan ang gusto mo. Pero huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Sabi nito bago magpaalam, nag-iwan ng isang halik sa hangin at ng isang babala na nakatago sa kanyang mga mata. Naiwan si Hapon sa katahimikan. Ang isip ay gulong-gulo. Alam niyang may punto si Mahalina. Mapanganib na magtiwala. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang mga mata ni Hiraya, kinabukasan, nagsimula si Dalisay. Mula sa kanyang bintana, tahimik na pinanood ni Hapon ang lahat. Kitang-kita niya ang bawat kilos, ang bawat anino. Nakita niya si Alonsina na lumabas at kausapin si Dalisay. Hindi niya marinig ang mga salita. Ngunit ang tindig ng matandang kasambahay ay malinaw, nananakot at nagmamaliit. Ibinigay nito kay Dalisay ang isang lumang gunting na mapurol at isang balde. Itinuro nito ang pinakamakapal at pinakatinik na bahagi ng hardin, isang lugar na matagal nang napabayaan. Isang imposibleng gawain para sa unang araw. Ngunit si Dalisay ay hindi nagreklamo. Tumango lamang ito, kinuha ang mga gamit at nagsimula. Nagtrabaho ito sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Sa gilid, si Hiraya ay tahimik na umupo sa lilim ng isang puno, naglalaro ng mga bato. May isang oras din na pinanood ni Hapon ang walang reklamong paghihirap ni Dalisay. Ang inis niya kay Alonsina ay nagsimulang mag-init, ngunit higit pa roon, isang kakaibang paghanga ang nagsimulang tumubo sa kanyang dibdib para sa babaeng hindi sumusuko. Maya-maya, narinig niya ito.
Isang tunog na matagal nang nawala sa Hacienda Crepusculo. Isang tunog na halos kinalimutan na niya. Ang tawa ng isang bata. Napalingon siya. Nakita niya si Hiraya na hinahabol ang isang paru-paro. Tumatalon-talon ito. Ang munting tawa nito ay parang musika na pumuno sa nakabibinging katahimikan ng kanyang buhay. Sa isang iglap, nakalimutan ni Hapon ang kanyang mga binti. Nakalimutan niya ang kanyang wheelchair. Ang tanging nakikita niya ay ang buhay na sumisibol sa kanyang tigang na hardin. Sa isang impulsong hindi niya maintindihan, tinawag niya ang kanyang personal nurse. "Itulak mo ako palabas." Sa balcony, ang nurse ay nagulat. Ito ang unang beses sa loob ng maraming buwan na nagkusang lumabas ng silid si Hapon. Mula sa balcony, mas malinaw ang lahat. Natanaw niya ang pagod sa mukha ni Dalisay. Ngunit nang lumingon ito at nakita ang nagagalak niyang anak, isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiting totoo at nagbibigay liwanag. Sa paglipas ng hapon, habang nagpapahinga si Dalisay, nakita ni Hapon na pumasok ito sa lumang music room na nasa ibabang palapag. Isang silid na ipinasara niya dahil nagpapaalala ito sa kanya ng mga panahong kaya pa niyang tumayo at sumayaw kasama si Mahalina. Bigla, isang himig ang nagsimulang tumugtog, isang malungkot na melodiya mula sa lumang piano. Simple lamang ang pagtugtog, hindi perpekto, ngunit puno ng damdamin, puno ng pangungulila. Naantig si Hapon. Sino ang nagturo sa babaeng ito na magpiano? Anong kwento ang nasa likod ng malungkot na musikang iyon? Ang araw ay muling lumubog. Dapit hapon na naman. Ngunit sa pagkakataong ito, habang pinagmamasdan niya ang papalubog na araw, hindi na lamang kadiliman ang kanyang nakikita. Sa gitna ng mga anino, may dalawang bagong figura na ngayon sa kanyang hardin. Isang ina at isang anak, isang maliit na sinag ng pag-asa. Samantala, sa kusina, si Mahalina Valderrama ay muling bumalik. Hindi para kay Hapon, kundi para kay Alonsina. Hindi sila aalis sa utos lang. Sabi ni Mahalina, ang boses ay mahina at puno ng galit. Kailangan nating bigyan si Hapon ng dahilan para palayasin sila. Tumingin si Alonsina sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala, pero Ma'am Mahalina, baka magalit si Sir Hapon. Hinawakan ni Mahalina ang mga kamay ng matanda. Alonsina, ginagawa natin to para sa kanya. Para protektahan siya sa mga manlulokong tulad nila. Pamilya tayo, di ba? Kailangan nating magtulungan. Dahan-dahang tumango si Alonsina. Ang katapatan niya kay Hapon ay nabubulag ng mga matatamis na salita ni Mahalina. Opo, ma'am. Gagawin ko po ang lahat para maprotektahan ang alaga ko. Mabuti. Ngumiti si Mahalina. Isang ngiting mapanganib dahil mayroon na akong naiisip na paraan. Ang gabi ang kalaban ni Dalisay. Kapag ang araw ay lumubog na at ang pagod sa maghapong pagtatrabaho ay nagsimula ng kumawala, doon naman nagsisimulang magising ang mga halimaw sa kanyang isipan. Isang malaking kamay ang humahablot sa kanyang buhok. Ang amoy ng alak ay nakasusulasok. Saan mo dinala ang pera, ha? Sabihin mo. Ang bawat salita ay isang dagundong. Sa isang sulok, nakita niya ang nanginginig na katawan ni Hiraya. Ang mga mata nito'y nanlalaki sa takot. Nagising si Dalisay na humihingal. Ang dibdib ay mabilis ang pagtibok at ang buong katawan ay basang-basa ng pawis. Isang panaginip. Isang masamang panaginip na paulit-ulit na bumabalik. Tiningnan niya ang natutulog na si Hiraya sa kanyang tabi. Mahimbing at payapa. Hinaplos niya ang buhok nito at hinalikan ito sa noo. Ito ang kanyang lakas. Ito ang dahilan kung bakit siya lumalaban, kung bakit siya tumakas. Pero hanggang kailan sila makakatakas? Bumangon siya at naupo sa gilid ng kanilang papag. Ang katahimikan ng baryo Sinagtala ay hindi nagbibigay ng kapayapaan, bagkus ay nagpapatingkad palalo sa ingay sa loob ng kanyang ulo. Ang pagtatrabaho sa Hacienda Crepusculo ay isang pagpapala at sumpa
Ang sahod ay higit pa sa sapat. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakabili siya ng prutas para kay Hiraya. Ngunit ang bawat minuto sa loob ng matataas na pader na iyon ay puno ng tensyon. Ang matatalim na tingin ni Alonsina ay laging nakabantay. Ang biglaang paglitaw ni Ma'am Mahalina ay laging may dalang pahiwatig ng panganib. At si Sir Happen, siya ang pinakamalaking palaisipan. Sa umaga, habang nag-aayos siya para pumasok, nakita ni Hiraya ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng kanilang mesa. Isang kahon ng bagong-bagong lapis pangkulay. May nakasulat na maliit na note para sa artist ng hardin ko. "Inay, tingnan mo! Galing kay Sir Hapon." Tuwang-tuwang sabi ni Hiraya, ang mga matay nagniningning. Ngunit sa halip na matuwa, isang pamilyar na takot ang gumapang sa puso ni Dalisay. Ang kabaitan ng isang lalaki, madalas ay may hinihintay na kapalit. Natutunan niya iyon sa pinakamasakit na paraan. Sa trabaho, sinikap niyang iwasan si Hapon. Nagtago siya sa likod ng malalaking halaman. Sinubsob ang sarili sa pagbubunot ng damo. Ngunit ang presensya nito ay laging nandoon. Isang anino sa bintana sa itaas, pakiramdam niya ay lagi siyang pinagmamasdan. Isang hapon, habang nililinis niya ang isang lumang fountain, biglang lumapit si Alonsina. "Ang mga kamay mo," sabi ng matanda. Ang boses ay walang emosyon. Napatingin si Dalisay sa kanyang mga kamay. May mga gasgas at kalyo dahil sa trabaho, ngunit hindi iyon ang tinitingnan ni Alonsina. Nakaturo ang mga mata nito sa isang lumang peklat sa kanyang braso. Isang peklat na bahagyang natatakpan ng kanyang manggas. At sa ilalim nito, isang bahagyang naninilaw na pasa na hindi pa tuluyang naghihilom. Mabilis na ibinaba ni Dalisay ang kanyang manggas. "Nasabit lang po sa pako." Pagsisinungaling niya. Hindi kumibo si Alonsina, ngunit ang mga mata nito ay nagbago. Ang dating purong pagkamuhi ay nahaluan ngayon ng kuryosidad. Isang mapanuring tingin na tila binabasa ang kanyang mga lihim. Kinagabihan, bago sila umuwi, tinawag siya ni Hapon. Pinapunta siya nito sa music room. Ang silid ay malinis na ngayon, at ang piano ay nakabukas. "Narinig kitang tumugtog kahapon," sabi ni Hapon. Ang wheelchair ay nasa tabi ng piano. "Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadya. Huwag kang humingi ng tawad." Putol nito sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Mas malalim kaysa dati. "Anong pamagat ng tinugtog mo?" "Wala po. Isa lang pong lumang kanta. Isang kantang tinuro sa kanya ng kanyang ina. Isang kantang tinutugtog niya noon kapag nasasaktan siya para ilabas ang lahat ng sakit." "Tugtugin mo ulit?" utos ni Hapon. Ang boses ay mas malumanay kaysa karaniwan. Nag-alinlangan si Dalisay. Ang pagtugtog ay parang paghuhubad ng kaluluwa. Ngunit mayroong isang bagay sa mga mata ni Hapon na nagsasabing kailangan nitong marinig iyon. Naupo siya sa harap ng piano. Ang mga daliri nanginginig at nagsimula siyang tumugtog. Ang malungkot na melodiya ay muling pumuno sa silid. Bawat nota ay isang patak ng luha, isang bulong ng nakaraan. Habang tumutugtog, hindi niya namalayang nakatitig lang sa kanya si Hapon. Ang ekspresyon ay hindi mabasa. Sa sandaling iyon, hindi sila amo at utusan. Sila'y dalawang kaluluwang sugatan na nagkakaintindihan sa pamamagitan ng musika. Nang matapos ang kanta, isang mahabang katahimikan ang namagitan. "Salamat," bulong ni Hapon. Habang pauwi, yakap-yakap ni Dalisay si Hiraya. Ang takot sa kanyang puso ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay may kasama na itong pagkalito. Sino nga ba si Dapit Hapon Montenegro? Isang halimaw o isang taong nakakulong din sa sarili niyang kadiliman? Pagdating nila sa kanilang eskinita, handa na sana siyang buksan ang pinto nang biglang mag-vibrate ang kanyang lumang cellphone sa bulsa. Isang numero na hindi nakarehistro.
Binuksan niya ang mensahe. 4 na salita lamang. 4 na salitang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso at nagpabalik sa lahat ng kanyang mga halimaw. Alam ko kung nasaan ka. Ang malungkot na himig ng piano ay nanatili sa isipan ni Dapit Hapon Montenegro kahit na matagal nang umalis si Dalisay. Iyon ay isang musikang puno ng sakit, isang salamin ng sarili niyang nararamdaman. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman niyang may isang taong nakakaintindi sa bigat na kanyang dinadala kahit na hindi nila ito pinag-uusapan. Ang presensya ni Dalisay at Hiraya sa hasyenda ay unti-unting nagiging parang sikat ng araw na sumisilip sa mga siwang ng kanyang madilim na kurtina. Ang tawa ni Hiraya sa hardin ay naging paborito niyang tunog sa umaga. Ang tahimik na determinasyon ni Dalisay sa pag-aalaga ng mga nalalantang halaman ay nagbibigay sa kanya ng inspirasyon. Nakikita niya kung paano, sa ilalim ng pag-aalaga nito at sa pagmamasid sa kanila, isang bagay na matagal nang natutulog sa loob niya ang nagsimulang gumising. Ang pagnanais na gumaling. Mas doblehin natin ang oras ng therapy, sabi ni Hapon sa kanyang physical therapist kinaumagahan. Nagulat ang therapist. Sigurado po kayo, sir? Medyo masakit po iyon. Sigurado ako. Mariing sagot ni Hapon. Ang mga mata ay nakatutok sa hardin kung saan naglalaro si Hiraya. May bago na siyang dahilan. Ang mga sumunod na araw ay naging isang pagsubok ng sakit at pagtitiis. Bawat pag-unat, bawat pag-ehersisyo ay parang impyerno. May mga sandaling gusto na niyang sumuko, ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang pamilyar na pagkabigo, ang imahe ni Hiraya na tumatawa o ang malungkot na himig na tinugtog ni Dalisay ang pumapasok sa kanyang isipan. Hindi siya maaaring manatiling ganito. Hindi na. Isang hapon, habang siya'y nasa gitna ng masakit na therapy sa kanyang silid, isang malakas na tunog ng nababasag na gamit ang narinig niya mula sa ibaba. Sinundan ito ng matinis na sigaw ni Alonsina. Tingnan mo ang ginawa mo! Walang ingat. Alam mo ba kung gaano kamahal ang florerang iyan? Agad na pinahinto ni Hapon ang therapist at mabilis na pinatakbo ang kanyang wheelchair patungo sa elevator. Pagdating niya sa sala, naabutan niya si Dalisay na pinupulot ang mga bubog ng isang mamahaling antigong florera. Si Alonsina ay nakatayo sa harap nito, nakapameywang at nanlilisik ang mga mata. Si Hiraya ay nasa isang sulok, umiiyak ng tahimik. Ako ang nakabasag, hindi siya, sigaw ni Hapon. Ang boses ay dumagundong sa buong silid. Lahat ay napatingin sa kanya. Gulat. Sir Hapon. Nagsimulang magpaliwanag si Alonsina. Ang babaeng iyan, napakaburara. Nakita ko ang lahat mula sa monitor. Pagsisinungaling ni Hapon. Wala siyang nakita, pero alam niya, ramdam niya, na may mali. Ikaw ang naglagay ng florera sa gilid ng hagdanan kung saan daanan ng mga tao. Isang aksidente ang nangyari. At hindi mo dapat sinisigawan ang mga tauhan ko ng ganyan. Ito ang unang beses na kinontra ni Hapon si Alonsina sa harap ng ibang tao. Ang mukha ng matanda ay namutla, napalitan ng sakit at hindi paniniwala. Para kay Alonsina, ang salita ni Hapon ay batas. At ngayon, ang batas na iyon ay pumanig sa isang estranghero. Dalisay, iwanan mo na iyan. May ibang maglilinis niyan. Utos ni Hapon. Ang boses ay mas malumanay na ngayon. Tumingin siya kay Hiraya na humihikbi pa rin. Halika rito. Muntikong hardinera, nag-aalangang lumapit si Hiraya. Sumilip muna sa kanyang ina na tumango bilang pahintulot. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Hapon. Kasi po. Nagalit po? Si Lola Alonsina Kainay. Sagot. Enji bata. Tumingin si Hapon kay Alonsina, isang tinging matalim at puno ng babala. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin kay Hiraya.
Minsan, ang mga matatanda ay nakakalimot maging mabait, pero hindi ibig sabihin noon ay tama sila. Ang nanay mo ay isang mabuting tao. Dahan-dahang tumango si Hiraya. Ang mga luha ay nagsisimula ng matuyo. Kinagabihan, hindi na natiis ni Hapon. Muli niyang ipinatawag si Dalisay sa music room. "Umupo ka," sabi niya. Hindi ito isang utos, kundi isang pakiusap. Naupo si Dalisay sa bench ng piano. Ang mga kamay ay nasa kanyang kandungan. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos nahihipo. "Gusto kong humingi ng tawad sa inasal ni Alonsina kanina," simula ni Hapon. "Matagal na siyang nagsisilbi sa pamilya namin. Minsan, nagiging sobrang protektibo siya. Naintindihan ko po." "Sir," mahinang sagot ni Dalisay. "Hapon. Tawagin mo akong Hapon," sabi niya. "At tugtugin mo ulit ang kantang iyon para sa akin." Nagkatinginan sila. Sa sandaling iyon, ang mga pader sa pagitan ng amo at empleyado, ng mayaman at mahirap, ay unti-unting gumuho. May isang koneksyon na nabubuo, isang bagay na pareho nilang hindi maintindihan ngunit parehong nararamdaman. Habang tumutugtog si Dalisay ng malungkot na himig, ipinikit ni Hapon ang kanyang mga mata. Sa gitna ng sakit ng kanyang katawan at kaluluwa, ang musikang iyon ay naging isang uri ng lunas, isang sinag sa kanyang madilim na mundo. Sa hardin kinabukasan, habang pinapanood ni Hapon si Dalisay na nag-aalaga sa mga rosas, lumapit si Hiraya sa kanyang wheelchair. "Sir Hapon," sabi nito, ang mga mata ay seryoso. "Sana po makalakad na kayo." Napangiti si Hapon sa sinseridad ng bata. "Sana nga, Hiraya. Sana nga." "May FEPMAW po," bulong ng bata, na para bang isang malaking sikreto. "Maniwala lang po kayo." Ang mga salitang iyon, simpleng-simpleng ngunit puno ng pananampalataya, ay tumagos sa puso ni Hapon. Isang himala. Matagal na siyang tumigil maniwala sa mga himala. Pero ngayon, paano kung tama ang bata? Ang sandali ng pag-asa ay biglang naputol ng tunog ng isang paparating na sasakyan. Muling dumating si Mahalina, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. May kasama siyang isang lalaking nakasuit at may dalang briefcase, isang abogado. Pumasok si Mahalina sa silid-aklatan kung nasaan si Hapon. Ang mukha ay nagpapanggap na puno ng pag-aalala. "Hapon, mahal." Simula nito, "Nandito kami para tulungan ka." Ipinatong ng abogado ang isang makapal na folder sa mesa. "Mr. Montenegro," inihanda na po ni Mrs. Valderrama ang mga papeles para sa isang conservatorship. Kumunot ang noo ni Hapon. "Anong ibig sabihin yan? Dahil sa iyong di pangkaraniwang mga desisyon kamakailan." Paliwanag ni Mahalina, "Ang bawat salita ay tila isang patak ng lason at sa iyong kasalukuyang kalagayang emosyonal, minabuti naming tulungan kang pamahalaan ang iyong mga ari-arian para masigurong napoprotektahan ang iyong kapakanan." Sa isang iglap, naintindihan ni Hapon ang lahat. Hindi ito pagtulong, ito ay isang pag-agaw. Gusto ni Mahalina na ideklara siyang mentally unstable para makontrol nito ang kanyang yaman. Ang pagkuha niya kay Dalisay, ang paglabas niya sa balcony, ang pagiging mas determinado niya, lahat ng iyon ay ginagamit ngayon laban sa kanya. Ang hangin sa loob ng silid-aklatan ay biglang naging mabigat at mahirap hingahan. Sa isang iglap, ang pagpapanggap na pag-aalala sa mukha ni Mahalina ay nagmistulang isang karumal-dumal na maskara sa paningin ni Dapit Hapon. Conservatorship, isang legal na paraan para gawin siyang isang bilanggo sa sarili niyang pamamahay, sa sarili niyang buhay. Gusto nitong itali ang kanyang mga kamay, kontrolin ang kanyang pera, at tuluyan siyang ibaon sa kadiliman. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang ugat
Mas malamig pa kaysa sa pagiging manhid ng kanyang mga binti. "Lumabas kayo," sabi niya. Ang boses ay mahinahon ngunit may bakal na bigat. "Hapon." "Pakinggan mo, simula ni Mahalina," sinabi kong. "Lumabas kayo!" Ang sigaw niya ay dumagundong. Nagpatalbog sa mga aklat sa estante at nagpatigil sa lahat. Ang mga mata niya ay nag-aapoy. Isang apoy na matagal nang hindi nakikita ni Numan. Natakot ang abogado. Mabilis nitong iniligpit ang mga papeles at halos takbuhin ang pinto palabas. Si Mahalina ay natigilan. Nagulat sa biglaang pagsabog ng galit na hindi niya inaasahan. Ngunit bago ito umalis, isang huling tingin ng pagbabanta ang ipinukol nito sa kanya. Naiwan si Hapon sa gitna ng katahimikan. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa armrest ng kanyang wheelchair. Ramdam niya ang pamilyar na pader na muling itinatayo sa kanyang paligid. Mga pader ng kawalan ng pag-asa. Halos maniwala na siya kay Mahalina. Siguro nga, nababaliw na siya. Siguro nga, wala na talagang pag-asa. At sa gitna ng kanyang pagdududa, isang salita ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang salitang binitawan ng isang batang may matapat na mga mata. May fep maupo, himala. Isang katawa-tawang konsepto para sa isang taong tulad niya na naniniwala lamang sa agham at pera. Ngunit, paano kung sa isang desperadong kilos, kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi niya tinawagan ang kanyang mga doktor sa Pilipinas. Alam na niya ang sasabihin ng mga iyon. Imposible. Tanggapin mo na lang. Tinawagan niya si Miguel, ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant, isang taong mas tapat pa sa sarili niyang anino. "Miguel," sabi niya, ang boses ay apurado. "Gusto kong gawin mo ang isang bagay para sa akin. Walang dapat makaalam nito, kahit si Aluncina." "Ano po iyon, sir?" "Gusto kong hanapin mo ang lahat. Bawat klinika, bawat ospital, bawat research facility sa buong mundo na may pag-aaral tungkol sa spinal cord injuries. Kahit na eksperimental, kahit na mukhang imposible, ilista mo lahat. Ipadala mo sa akin. Ngayon na." Sa sumunod na 2 oras, ikinulong ni Hapon ang sarili sa kanyang opisina. Ang tanging maririnig ay ang pag-click ng kanyang mouse at ang mabigat niyang paghinga. Sunod-sunod na pumasok ang mga email mula kay Miguel. Mga pangalan ng klinika sa Germany, sa Japan, sa Amerika. Mga pangalan ng mga therapy na komplikado at puno ng teknikal na jargon. Karamihan ay pamilyar na sa kanya. Mga bagay na sinubukan na niya o sinabi na sa kanya na hindi gagana. Ang pag-asa niya ay unti-unting namamatay. Napapalitan ng pait. Tama si Mahalina. Wala na. Ito na ang katapusan. Akmang isasara na niya ang kanyang laptop nang isang huling email mula kay Miguel ang pumasok. Ang subject, Urgent, Switzerland. Binuksan niya ito. Sa loob ay may isang link sa isang maliit ngunit napaka-eksklusibong klinika sa Swiss Alps. Ang pangalan ng kanilang programa, The Phoenix Protocol. Isang radikal na paraan na pinagsasama ang intensive neurophysical therapy, psychological conditioning, at isang uri ng stem cell treatment na aprobado lamang sa iilang bansa. Ang success rate, 40%. Hindi mataas, ngunit hindi rin zero. Mas mataas kaysa sa zero na ibinigay sa kanya ng lahat. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga ni Hapon. Sa ibaba ng email, may isang attachment. Isang lumang email thread. Ang petsa, 2 taon na ang nakalipas, 6 na buwan pagkatapos ng kanyang aksidente. Ang email ay mula sa mismong klinikang iyon sa Switzerland. Naka-address sa opisina ng Montenegro Corp. Isang paanyaya para kay Dapit Hapon Montenegro na maging isa sa mga unang pasyente para sa The Phoenix Protocol. Nanginginig ang mga kamay niya habang binabasa ang mga sumunod na reply.
Isang maikling palitan ng email. Ang opisina niya ay nag-inquire para sa karagdagang detalye. Ang klinika ay sumagot. At pagkatapos, ang huling email, ang pumatay sa lahat. Galing ito sa isang pamilyar na email address. Ang personal na email address ni Mahalina Valderrama. Ang mensahe ay maikli ngunit brutal. Thank you for the offer, but we will have to respectfully decline. My husband, Dapit Hapon, has come to terms with his condition and has chosen to live a quiet life. We would appreciate it if you do not contact us regarding this matter again. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa screen at sinampal siya. Paulit-ulit, he has come to terms with his condition. He has chosen a quiet life. Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Hindi siya kailanman sumuko. Naghihintay siya. Naghahanap siya. Ngunit ang pag-asa, ang himala, ay itinago sa kanya. Asa, ipinagkait ng mismong babaeng nangako na sasamahan siya sa hirap at ginhawa. Ang bakal na armrest ng kanyang wheelchair ay yumupi sa ilalim ng kanyang pagkakahawak. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay nagsipag-umbukan. Hindi ito isang simpleng pagkakamali. Ito ay isang kalkuladong pagtataksil. Nais ni Mahalina na manatili siyang lumpo. Isang inutil na madaling kontrolin. Isang haring walang kapangyarihan sa sarili niyang kaharian. Ang himalang sinasabi ni Hiraya ay hindi pala isang pantasya. Totoo ito. Matagal nang naghihintay para sa kanya. Kailangan niya lang malaman kung saan titingin. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Ang mga ito ay matatag, puno ng isang bagong tuklas na layunin. Isang layuning isinilang mula sa pinakamatinding galit. Idinayal niya ang numero ni Mahalina. Nang sumagot ito, ang boses niya ay kalmado. Isang nakakatakot na kalmado. Ang kalmado, bago ang isang perpektong bagyo. Mahalina, sabi niya, ang bawat pantig ay malinaw. Kailangan nating mag-usap. Tungkol saan, Hapon? Kung tungkol iyan sa kanina? Hindi! Putol niya. Tungkol sa biyahe natin sa Switzerland. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod mula sa kabilang linya. Walang paghinga, walang paggalaw. At sa katahimikang iyon, alam ni Hapon na nahuli na niya ito. May nagbago kay Dapit Hapon. Napansin ito ni Dalisay hindi sa mga salita, kundi sa katahimikan. Ang dating mabigat na katahimikan ng kalungkutan ay napalitan ng isang matalas at nakakakabang katahimikan. Para siyang isang bulkang natutulog na biglang nagpakita ng senyales ng pag-aalboroto. Mas naging maigting ang kanyang mga therapy session. Naririnig ni Dalisay ang mga ungol ng sakit mula sa silid nito. Ngunit ngayon, may kasama na itong determinasyon. Ang mga utos niya sa mga tauhan ay mas naging mabilis at tiyak at ang paraan ng pagtingin niya sa kanya. May bagong intensidad doon. Isang halo ng pangangailangan at isang bagay na mas malalim pa. Isang bagay na hindi pa kayang pangalanan ni Dalisay. Isang hapon, nakita niyang nag-uusap si Hapon at si Mahalina sa may balcony. Hindi niya marinig ang kanilang pinag-uusapan, ngunit kitang-kita niya ang tensyon. Si Hapon ay kalmado, ngunit ang kanyang postura ay matigas na parang bato. Si Mahalina naman, sa kabila ng kanyang mga ngiti, ay may bakas ng panik sa kanyang mga mata. Nang umalis si Mahalina, nagkasalubong ang kanilang mga tingin. Ngumiti ito sa kanya isang ngiting kasing lamig ng yelo at nagpatuloy sa paglakad. Isang babala ang naramdaman ni Dalisay sa ngiting iyon. Isang panganib na hindi pa niya lubos na naiintindihan. Ang takot niya ay hindi lang para sa sarili. Sa mga nagdaang araw, ang lalaking nagpadala sa kanya ng mensahe ay hindi na muling nagparamdam. Ngunit ang anino nito ay nananatili. Bawat estrangherong napapadaan sa kanilang eskinita, bawat hindi pamilyar na tunog sa gabi, ay nagpapakabog sa kanyang dibdib. Isang araw, habang pauwi mula sa palengke,
Halos malaglag ang dala niyang bayong. Nakatayo ito roon, mas payat, mas marumi. Ngunit ang mapanganib na ngisi sa mga labi nito ay parehong-pareho pa rin. Nakikipag-usap ito sa isa sa kanilang mga kapitbahay. Si Aling Marites, ang pinakatsismosa sa buong baryo. Malinaw na nagtatanong ito tungkol sa kanya. Mabilis na nagtago si Dalisay sa likod ng isang pader. Ang puso niya ay gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hinintay niyang makaalis si Armando bago siya halos takbuhin ang daan pauwi, nanginginig sa takot. Nalaman na siya nito. Nahanap na siya. Hindi alam ni Dalisay na ang pagdating ni Armando ay hindi isang pagkakataon. Sa isang marangyang coffee shop sa lungsod, isang sobrang puno ng pera ang lumipat ng kamay. Siguraduhin mong maiintindihan niya ang mensahe, sabi ni Mahalina kay Armando. Ang mga mata ay natatakpan ng mamahaling sunglasses. Gusto kong matakot siya. Gusto kong umalis siya sa lugar na iyon. Pero huwag mo siyang masyadong sasaktan. Ang bata ang kailangan ko. Walang problema, ma'am. Ngumisi si Armando. Binibilang ang pera. Sa halagang ito, kahit anong ipagawa nyo, gusto kong isipin ng lahat na isa kang desperadong dating asawa na gustong kunin ang anak mo, paliwanag ni Mahalina. At sa gulo, mawawala ang atensyon ni Hapon sa akin at mapupunta sa kanila, paliwanag ni Mahalina. Kapag umalis na ang babaeng iyon, babalik sa dati ang lahat. Babalik sa akin si Hapon. Kinagabihan, ipinatawag ni Hapon si Dalisay sa kanyang opisina. Ang silid ay puno ng mga dokumento at mapa. Aalis ako. Sabi niya, diretsyong nakatingin sa mga mata ni Dalisay. May kailangan akong asikasuhin sa ibang bansa. Isang uri ng pagpapagamot. Naramdaman ni Dalisay ang isang kirot ng pag-aalala. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Hapon. Ang unang totoong ngiti na nakita ni Dalisay mula sa kanya. Umaasa ako, pero maaaring tumagal ito ng ilang buwan. At habang wala ako, gusto kong manatili ka rito sa hasyenda. Ikaw at si Hiraya. Nagulat si Dalisay, pero Sir, mas ligtas kayo rito. Putol ni Hapon, ang boses ay naging seryoso. May mga guwardiya. Walang sino mang makakapasok na hindi ko pinapahintulutan. Mangako ka sa akin. Dalisay, dito lang kayo. Ang alok ay isang kanlungan. Isang sagot sa kanyang mga dasal. Ngunit bakit? Bakit ganito na lamang ang pag-aalala nito sa kanila? Bago pa man siya makasagot, isang anino ang dumaan sa may pinto, si Alonsina. Tumango na lamang si Dalisay. Ang isip ay gulong-gulo. Kinabukasan, habang nag-iimpake siya ng ilang damit para dalhin sa maliit na kwarto ng mga katulong na inilaan para sa kanila sa hasyenda, naramdaman niyang tila may kakaiba. Ang bag na lagi niyang isinasabit sa likod ng pinto ay nasa ibabaw ng kama. Marahil ay inilipat lang ni Hiraya. Hindi niya ito pinansin. Habang papalubog ang araw, handa na silang lumipat. Si Hiraya ay tuwang-tuwa sa ideya na matutulog sila sa palasyo. Si Dalisay naman ay nakakaramdam ng bahagyang kapanatagan. Ngunit habang kinukuha niya ang kanyang bag, napansin niya ang isang bagay na kumikinang sa loob. Kinuha niya ito. Isang pares ng hikaw na may diamante. Napakaganda at napakamahal. Kilala niya ang hikaw na iyon. Nakita na niya itong suot ni Mahalina. Paano ito napunta rito? Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan. Isang patibong at tila sinadya ng tadhana. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kanilang silid. Pumasok si Mahalina. Ang mukha ay nagpapanggap na galit at nasasaktan. Sa likod niya ay si Alonsina na may ekspresyon ng tagumpay sa kanyang mukha. At sa likod nilang dalawang unipormadong security guard. Itinuro ni Mahalina ang hikaw na hawak ni Dalisay. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng akusasyon. Sapat na para marinig ng buong kabahayan. Iyan ang nawawala kong hikaw.
Sinasabi ko na nga ba, isa kang magnanakaw. Ang mga salita ay tumama kay Dalisay na parang isang malakas na sampal. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Hiraya na napayakap sa kanyang binti. Hindi po totoo yan! Sa wakas ay nasabi niya, ang boses ay nanginginig. Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan. Lahat ng magnanakaw, iyan ang sinasabi. Singhal ni Alonsina. Pati tiwala ni Sir Hapon, ninakaw mo. Ang mga guwardya ay nagsimulang humakbang palapit sa kanya. Ang mundo ni Dalisay ay gumuho. Ang kanlungang inakala niya ay naging isang kulungan. Ang sinag ng pag-asa ay muling nilamon ng isang napakalaking anino ng kasinungalingan. Sa buong buhay ni Alonsina Corpus, iisang bagay lang ang kanyang pinanindigan. Katapatan. Katapatan sa pamilyang Montenegro na kumupkop sa kanya mula pagkabata. At higit sa lahat, katapatan kay Dapit Hapon. Ang alaga niyang itinuring na niyang sariling anak. Para sa kanya, ang katapatan na iyon ay nangangahulugang protektahan si Hapon mula sa lahat ng sakit, mula sa lahat ng manloloko, mula sa lahat ng masasamang elemento ng mundo. At sa kanyang paningin, si Dalisay Ramos at ang anak nito ang pinakabagong banta. Kaya't nang ilatag ni Mahalina ang plano, sumang-ayon siya. Isang maliit na kasinungalingan para sa mas malaking kabutihan. Iyon ang sinabi niya sa kanyang sarili. Itatanim nila ang hikaw, ipapahiya ang babae, at palalayasin, babalik sa dati ang lahat. Ang tahimik at kontroladong mundo ng Hacienda Crepusculo. Ngunit habang nakatayo siya roon, pinapanood ang eksenang nagaganap sa harap niya. Isang bagay ang nagsimulang kumirot sa kanyang dibdib. Isang bagay na matagal na niyang ibinaon, ang kanyang konsensya. Nakita niya ang purong takot sa mukha ni Dalisay. Ngunit sa likod ng takot na iyon, nakita niya ang dignidad. Ang pagtanggi nitong yumuko, nakita niya ang maliliit na bisig ni Hiraya. At nakita niya si Mahalina. Ang kanyang pag-arte ay perpekto, ang mga luha ay parang totoo. Ngunit ang mga mata nito ay may malamig na kislap ng tagumpay. Isang kalupitan na hindi pa niya napapansin noon. Sa isang iglap, ang isip ni Alonsina ay lumipad pabalik sa nakaraan. Isang gabi, 3 taon na ang nakalipas. Ang hasyenda ay puno ng ingay mula sa isang magarbong party. Nakita niya si Hapon, lasing at napapaligiran ng mga peking kaibigan. Hinila niya ito sa isang sulok. Hapon, tama na iyan! Pangaral niya. Hindi ito ang buhay na itinuro sa iyo ng mga magulang mo. Sinisira mo ang sarili mo. Ang mukha ni Hapon ay namula sa galit at alak. Huwag mo akong pakialaman, Alonsina. Hindi kita ina. Isa ka lang katulong. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Alonsina na parang balaraw, nasaktan. Tumalikod siya. Si Hapon, sa sobrang galit, ay padabog na kinuha ang susi ng kanyang sports car at umalis. At pagkatapos, ang tunog ng sirena, ang tawag mula sa ospital, ang balitang hindi na muling makakalakad ang kanyang alaga. Mula noon, isang nakakapasong pagkakasala ang bumalot sa puso ni Alonsina. Kung hindi ko lang sana siya ginalit, kung hinayaan ko na lang sana siya, kasalanan ko ito. Paulit-ulit na bulong niya sa sarili at ang pagiging sobrang protektibo niya ngayon ay isang paraan para pagbayaran ang kasalanang iyon. Anong nangyayari dito? Isang boses ang pumutol sa pagbabalik tanaw ni Alonsina. Ang boses na iyon, si Hapon. Nasa may pinto siya, nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang mukha ay isang maskara ng yelo. Hapon, mabutit dumating ka, sabi ni Mahalina. Agad na lumapit sa kanya. Ang babaeng ito, nahuli namin siyang nagnakaw. Hindi tumingin si Hapon kay Mahalina. Ang mga mata niya
ay nakatuon kay Dalisay. Nakita niya ang hikaw sa kamay nito, ang gulat sa mukha nito, at ang nanginginig na si Hiraya sa likod nito. Tumingin siya sa mga security guard na handa ng kumilos, pagkatapos ay kay Alonsina na hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Bawat segundo ay parang isang oras. Pagkatapos ay nagsalita si Hapon. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang dumurog ng buto. Naniniwala ako sa kanya. 3 salita. Ngunit para kay Mahalina, iyon ay isang bombang sumabog. Ano? Hapon, nababaliw ka na ba? Kitang-kita na ang ebidensya. Ang tanging ebidensya na nakikita ko ay isang desperadong pagtatangka. Nasirain ang isang inosenteng tao. Sagot ni Hapon. Ang mga mata ay hindi inaalis kay Mahalina. Hindi magnanakaw si Dalisay. Lumingon siya sa mga guwardya. Bumalik kayo sa mga post ninyo. Nag-aalangang sumunod ang mga guwardya. Naiwan sina Hapon, Dalisay, Mahalina, at Alonsina sa silid. Hindi pa tayo tapos. Dapit Hapon. Nanggagaliting sabi ni Mahalina. Ang maskara ng pag-aalala ay tuluyan ng natanggal. Inilalantad ang purong galit sa ilalim nito. Padabog itong umalis, bumangga pa sa balikat ni Alonsina. Nang sila na lang ang natira, dahan-dahang lumapit ang wheelchair ni Hapon kay Dalisay. Kinuha niya ang hikaw mula sa nanginginig nitong kamay. Salamat, bulong ni Dalisay. Ang mga luha ay nagsisimula ng tumulo. Wala kang dapat ipagpasalamat. Sagot ni Hapon. Alam ko kung sino ka. Sa sulok, tahimik na pinanood ni Alonsina ang lahat. Ang pagtatanggol ni Hapon kay Dalisay, ang tunay na kulay ni Mahalina, ang sarili niyang pagkakasala. Lahat ay naghalo-halo sa kanyang isipan. Nagsimula siyang magduda, sino nga ba talaga ang tunay na banta sa kanyang alaga? Ang babaeng mahirap na may busilak na puso o ang babaeng mayaman na puno ng lason sa kaluluwa? Kinagabihan, hindi mapakali si Alonsina. Naglilinis siya sa kusina nang marinig niya ang boses ni Mahalina mula sa garden. Kausap nito ang isang tao sa telepono. Dahil sa pag-aalala, lumapit siya sa bintana para makinig. Hindi gumana ang plano! Galit na sabi ni Mahalina sa kabilang linya. Pero hindi pa tapos ang laban. Ikaw na ang bahala, gawin mo na ang dapat mong gawin. Oo, si Armando. Kailangan nating tapusin na ito. Bigyan mo ng leksyon ang putang iyon na hindi niya malilimutan. Siguraduhin mong aalis sila sa lugar na iyon. Para sa kabutihan ng lahat, nanlamig ang buong katawan ni Alonsina. Armando? Leksyon? Naintindihan niya na ngayon. Ang pagnanakaw ay plan A lamang. Mayroon pang mas masama, mas marahas na plano at gagamitin ni Mahalina ang dating asawa ni Dalisay para isakatuparan ito. Hindi na ito tungkol sa pagnanakaw, tungkol na ito sa pananakit at posibleng mas malala pa. Ang katapatan niya ay nasubok. Katapatan sa isang amo na pinoprotektahan niya sa maling paraan o katapatan sa kung ano ang tama. Mabilis siyang nagdesisyon. Ang pagkakasala niya sa nakaraan ay hindi na niya hahayaang maulit. Hindi na siya muling magiging dahilan ng kapahamakan ni Hapon. Patakbong tinungo ni Alonsina ang opisina ni Hapon. Hindi na inalintana ang kanyang edad. Binuksan niya ang pinto. Nang hindi kumakatok, nakita niya si Hapon na nakatingin sa labas ng bintana. Malalim ang iniisip. Sir Hapon, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa takot at pagkaapura. Lumingon ito. Nagulat sa kanyang itsura. Kailangan niyong malaman. Humihingal na sabi ni Alonsina. Ang mga luha ng pagsisisi ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Dot may masamang balak si Ma'am Mahalina kay Dalisay. Ang mga salita ni Alonsina ay parang kidlat na gumising sa bawat himaymay ng kalamnan ni Dapit Hapon. Ang galit na kanina pa niya pinipigilan ay sumabog na parang isang dam. Anong balak?
tanong niya, ang boses ay mababa at mapanganib. Habang nanginginig, ikinuwento ni Alonsina ang lahat ng kanyang narinig, ang pangalang Armando. Ang planong bigyan ng leksyon si Dalisay, isang malamig na takot ang biglang kumalat sa dibdib ni Hapon. Mas matindi pa sa takot na naramdaman niya noong una siyang sinabihang hindi na siya makakalakad. Ito ay takot para sa ibang tao. Para kay Dalisay, para kay Hiraya. Agad niyang kinuha ang telepono. I-lockdown ang buong hasyenda. Walang pwedeng lumabas o pumasok. Sigaw niya sa head of security. At magpadala kayo ng 2 tao sa baryo Sinagtala, sa bahay ni Dalisay Ramos. Ngayon na, bantayan ninyo siya. Pero huli na ang lahat. Sa baryo Sinagtala, habang nag-aayos ng kanilang mga gamit si Dalisay, para sa dapat sana'y paglipat nila sa hasyenda, isang malakas na kalabog sa pinto ang nagpatigil sa kanya. Dalisay, buksan mo to. Alam kong nandiyan ka. Ang boses na iyon, Armando. Niyakap ni Dalisay si Hiraya. Itinago ito sa kanyang likuran. Huwag kang maingay, anak. Ngunit ang manipis na pinto ng kanilang barong-barong ay hindi naging hadlang sa isang malakas na sipa. Bumagsak ito. Pumasok si Armando. Ang mga matay namumula sa galit at marahil sa kung anong ipinagbabawal na gamot. May dala siyang isang piraso ng kahoy. Aalis ka na pala, ha? Ngumisi ito. Sasama ka na sa pilay mong amo? Iniwan mo ako para sa isang inutil? Umalis ka, Armando! Sigaw ni Dalisay. Itinulak si Hiraya palayo sa panganib. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha ang sa akin. Humakbang ito, hindi patungo kay Dalisay, kundi patungo kay Hiraya. Sasama sa akin ang anak ko. Sa sandaling iyon, ang takot ni Dalisay ay napalitan ng tapang ng isang inang leon. Hinarangan niya ang daan ni Armando. Subukan mo lang siyang kunin, Armando. Papatayin muna kita. Tumawa si Armando. Isang tawang nakakakilabot. Itinaas nito ang hawak na kahoy. Ngunit bago pa man ito makahampas, 2 security guard mula sa hasyenda ang biglang pumasok. Rumesponde sa utos ni Hapon. Nagulat si Armando at napaatras. Sa pagkakagulo, nagawa niyang itulak ang isang guard at mabilis na tumakbo palabas na wala sa dilim ng mga eskinita. Nang makatanggap ng tawag si Hapon tungkol sa nangyari, halos madurog niya ang kanyang telepono. Buhay pa sila. Ligtas sila. Iyon ang mahalaga. Sinubukan niyang tawagan si Dalisay, ngunit hindi ito sumasagot. Samantala, sa barong-barong, yakap-yakap ni Dalisay ang umiiyak na si Hiraya. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig hindi na sa takot, kundi sa isang masakit na katotohanan. Ang presensya niya sa buhay ni Hapon ay hindi nagdadala ng liwanag. Nagdadala ito ng gulo, ng panganib. Dahil sa kanya, muntik nang mapahamak ang kanyang anak. Dahil sa kanya, ang isang mabuting tao ay nadadamay sa madilim niyang nakaraan. Ang mundo nila ay masyadong magkaiba, langis at tubig, isang bituin at isang alitap-tap. Hindi sila maaaring magsama. Habang ang mga guwardya ay nagbabantay sa labas, kumuha si Dalisay ng isang pirasong papel at isang lumang ballpen. Umiiyak siyang nagsulat. Ang bawat salita ay isang patak ng kanyang luha. Nang matapos, ginising niya si Hiraya. Anak, aalis tayo. Saan po tayo pupunta, inay? Sa isang lugar na malayo. Sa isang lugar na ligtas. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi. Habang ang ulan ay nagsisimula ng bumuhos, lihim silang dumaan sa likod ng kanilang bahay. Sa daan na tanging siya lang ang nakakaalam. Iniwan nila ang lahat. Ang kanilang mga gamit, ang baryo Sinagtala, ang hasyenda Crepusculo, ang pag-asang nagsisimula pa lamang mamukadkad. Nang bumalik si Hapon sa kanyang opisina, matapos siguraduhing ligtas ang buong hasyenda, isang piraso ng papel ang nakita niya sa kanyang mesa. Iniwan ng isa sa mga guwardya.
Ang sulat ni Dalisay. Nanginginig niyang binuksan ito. Hapon, patawad. Salamat sa lahat. Sa kabaitan mo, sa pagtitiwala, sa pagbibigay sa amin ng pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay hindi para sa amin. Ang mundo ko ay madilim at magulo. Ang pananatili ko sa tabi mo ay magdadala lamang sa iyo ng kapahamakan. Hindi ko kayang ilagay sa panganib ang buhay ng anak ko at hindi ko rin kayang sirain ang buhay mo. Huwag mo na kaming hanapin. Ito ang pinakamabuti para sa lahat. Sana, mahanap mo ang himalang hinahanap mo. Dalise. Ang papel ay nalaglag mula sa kanyang mga kamay. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Mas malala pa kaysa sa katahimikang sanay na siya. Nawala na sila. Ang kanyang sinag, ang kanyang himala kusang umalis. Isang ungol ng purong sakit at pagkabigo ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at iwinaksi ang lahat ng bagay na nasa kanyang mesa. Mga papel, libro, lampara lahat ay bumagsak at nabasag sa sahig. Ang Hacienda Crepusculo ay muling binalot ng dilim. Ngunit sa pagkakataong ito, ang dilim ay mas malamig, mas malupit, at mas walang katapusan. Lahat ay nawala. Tumingin si Hapon sa labas ng bintana. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas, tila nakikidalamhati sa kanya habang pinagmamasdan niya ang mga patak ng ulan na humahampas sa salamin. Isang salita ang kanyang ibinulong sa hangin. Isang pangakong isinilang mula sa pinakamatinding sakit. Hindi ako papayag. Ang sakit na dulot ng pag-alis ni Dalisay ay hindi nagtagal bilang lason sa sistema ni Dapit Hapon. Sa halip, ito ay naging gasolina, isang apoy na muling nagpaalab sa kanyang espiritong matagal nang natutulog. Hindi na siya ang lumpong naghihintay ng himala, siya na mismo ang gagawa nito. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, ang opisina ni Hapon ay naging isang war room. Ang lahat ng kanyang pinagkakatiwalaang tao ay tinawagan para sa isang emergency meeting. Lahat sa pamamagitan ng video conference, ang kanyang mga abogado, ang kanyang head of security, at si Miguel, ang kanyang tapat na assistant. Ang Dapit Hapon na humarap sa kanila, ang boses niya ay hindi nagaralgal. Ito ay matatag at puno ng awtoridad. May dalawang bagay tayong kailangang gawin at kailangan itong mangyari ng sabay-sabay. Simula niya, ang mga mata ay nakatutok sa kamera. Una, gusto kong hanapin ninyo ang isang lalaking nagngangalang Armando, asawa ni Dalisay Ramos. Gamitin ninyo ang lahat ng resources, pulis, private investigators, informants. Gusto kong malaman kung nasaan siya bago matapos ang araw na ito. Pangalawa, pagpapatuloy niya, ang tingin ay bumaling kay Miguel. Hanapin mo si Dalisay at Hiraya Ramos. Subaybayan mo ang lahat ng bus terminals, lahat ng pantalan. I-check ang CCTV footage. Magtanong sa mga kamag-anak sa probinsya. Gawin mo ang lahat, pero isang paalala. Gusto ko lang malaman kung nasaan sila. At kung ligtas sila, huwag ninyo silang lalapitan. Huwag ninyo silang guguluhin. Maliwanag? Sunod-sunod na yes sir ang narinig niya. Pagkatapos, bumaling siya sa kanyang mga abogado. At para sa iyo, Attorney Diaz, gusto kong simulan mo na ang legal proceedings laban kay Mahalina Valderrama, annulment fraud, attempted extortion, conspiracy, lahat ng pwede nating ikaso. I-freeze ang lahat ng joint accounts natin. Gusto kong malaman niya na tapos na ang laro. Sa isang oras, naglabas siya ng mas maraming utos kaysa sa ginawa niya sa nakalipas na 3 taon. Ang makinarya ng kapangyarihan ng pamilyang Montenegro na matagal nang hindi gumagalaw ay muling umandar sa buong bilis. Habang abala ang lahat, isang mahinang katok sa pinto ang narinig niya. Pumasok si Alonsina.
May dalang isang tray ng kape. Ang mukha nito ay puno ng pagkakasala at pagsisisi. "Sir Hapon, Alonsina," sabi niya. Hindi galit, ngunit pagod. Hindi na napigilan ng matanda ang sarili. Umiyak ito. "Patawarin niyo po ako, sir. Kasalanan ko po ang lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi po aalis si Dalisay. Ako po ang nag-udyok kay Ma'am Mahalina. Akala ko po pinoprotektahan ko kayo." At doon, isinalaysay ni Alonsina ang lahat, maging ang tungkol sa gabi ng aksidente, ang kanilang pag-aaway, at ang bigat na dinala niya sa loob ng maraming taon. Tinitigan ni Hapon ang matandang babae na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. At sa halip na magalit, nakaramdam siya ng awa. Pareho lang sila. Parehong bilanggo ng nakaraan. "Tapos na yun, Alonsina," mahinahon niyang sabi. "Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin ngayon. At ngayon kailangan ko ang tulong mo." Ang pagpapatawad sa kanyang boses ay mas nagpaiyak kay Alonsina. Tumango ito. Ang katapatan ay naibalik na sa tamang tao. Lumipas ang ilang oras. Pumasok ang mga report. Natagpuan si Armando. Nagtatago sa isang gambling den sa Tondo. Ginagasta ang perang bigay ni Mahalina. Agad na ipinadala ni Hapon ang impormasyon sa pulisya, kasama ang testimonya ng mga security guard niya tungkol sa pananalakay nito. At pagkatapos, ang tawag na pinakahihintay niya mula kay Miguel. "Sir, natagpuan na po namin sila." Tumigil sa pag-ikot ang mundo ni Hapon. "Nasaan sila? Ligtas ba sila?" "Opo, sir. Ligtas po sila. Nasa isang bus terminal sila sa Cubao. Papunta po sana silang Bicol. Pinapanood po sila ng mga tao natin mula sa malayo. Huwag ninyo silang hayaang makaalis." Utos ni Hapon. "Kausapin mo ang dispatcher. Mag-imbento ka ng dahilan. Sabihin mong may sira ang bus. Bigyan mo ako ng ilang minuto." Ginamit ni Miguel ang impluwensya ng Montenegro Corp. At sa isang tawag lang, ang bus na dapat ay sasakyan ni Dalisay ay biglang nagkaroon ng engine trouble. Nanginginig na idinayal ni Hapon ang numero ni Dalisay, isang numerong ibinigay sa kanya ni Miguel. Nagring ito ng ilang beses. Akala niya'y hindi na ito sasagutin. Ngunit sa huli, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. "Hello? Dalisay." Narinig niya ang biglaang paghinga mula sa kabilang linya. Katahimikan, "Wag mong ibaba ang telepono," pakiusap ni Hapon. Ang boses niya sa unang pagkakataon ay nagpakita ng kahinaan, ng purong desperasyon. "Dalisay, pakinggan mo ako. Bumalik ka. Umuwi ka na." "Hindi pwede, Hapon. Mapapahamak ka lang. Mas mapapahamak ako kung wala ka," putol niya. Wag mo akong iwan, Dalisay. Kailangan kita." Sa kabilang linya, hindi makapagsalita si Dalisay. Ang tanging naririnig ni Hapon ay ang mahinang paghikbi nito. Bigla, sa background ng tawag ni Hapon, isang komosyon ang narinig. Mga sigaw, mga sirena ng pulis. "Sir, nahuli na po si Armando," sabi ng kanyang head of security na pumasok sa opisina. Sinubukan po niyang pumunta rito para maningil kay Ma'am Mahalina. Naharang po namin siya sa gate. Narinig ni Dalisay ang lahat mula sa telepono. Ang sirena, ang balita. Nahuli na si Armando. Ligtas na sila. Ang huling hadlang sa kanilang pagitan ay nawala na. Ang taunang charity ball ng Valderrama Foundation, ang pinakamalaking social event ng taon, isang gabi ng kislap at pagkukunwari, kung saan ang mga mayayaman at makapangyarihan ay nagsasama-sama para ipakita ang kanilang kabutihang loob. Para kay Mahalina Valderrama, ito ang kanyang entablado at ngayong gabi, gagamitin niya ito para linisin ang kanyang pangalan at muling patatagin
ang kanyang imahe. Sa kabila ng mga legal na banta mula sa kampo ni Hapon, nanatili siyang kalmado sa labas. Ngayong gabi, siya ang biktima, ang martir na asawang inabandona ng isang lumpong nagpadala sa tukso ng isang hamak na hardinero. Iyon ang kwentong ikinalat niya. At marami ang naniwala. Nakatayo siya sa gitna ng grand ballroom, suot ang isang kumikinang na itim na gown. Tinatanggap ang simpatya ng kanyang mga kaibigan. Ngunit ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. May kaba sa kanyang dibdib. Bakit hindi pa gumagalaw si Hapon? Ang katahimikan nito ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Bigla, ang malaking pinto ng ballroom ay bumukas. Ang bulungan ng mga tao ay humina. Napalitan ng mga nagtatakang tingin. Pumasok si Dapitapon Montenegro. Hindi siya nag-iisa. Sa tabi ng kanyang demotor na wheelchair, buong pagmamalaking naglalakad si Dalisay Ramos. Hindi na siya ang babaeng marungis mula sa baryo. Suot niya ang isang simpleng puting bestida, walang alahas, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng dignidad at tapang. Ang kanyang ganda ay natural at totoo, isang malaking kaibahan sa artipisyal na kislap ng mga babae sa silid. Sa likod nila, si Alonsina, nakatayo na parang isang tapat na general. Ang eksena ay parang isang bombang sumabog sa katahimikan. Anong ginagawa ninyo rito? Nanggagalaiting bulong ni Mahalina nang makalapit sila. Nandito kami para sa katotohanan. Kalmadong sagot ni Hapon, sapat na para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Itinaas niya ang kanyang boses. Magandang gabi sa inyong lahat. Ipagpaumanhin ninyo ang aking pag-abala. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Narinig ko ang mga kwentong kumakalat. Pagpapatuloy niya. Mga kwento tungkol sa akin at tungkol sa babaeng ito na nasa tabi ko, si Dalisay. Hinawakan niya ang kamay ni Dalisay. Isang kilos na nagdulot ng sabay-sabay na pagsinghap mula sa mga manonood. Gusto kong marinig ninyo ang totoo mula mismo sa akin. Si Dalisay ay hindi isang magnanakaw o isang manloloko. Siya at ang kanyang anak, si Hiraya, ang nagbigay sa akin ng dahilan para muling mabuhay. Isang kasinungalingan! Sigaw ni Mahalina. Sinisikap na agawin ang atensyon. Huwag kayong maniwala sa kanya. Nilason ng babaeng iyan ang kanyang isipan. Kung mayroon mang lason dito, Mahalina, iyon ay ang mga kasinungalingan mo, matigas na sagot ni Hapon. Sa loob ng 2 taon, itinago niya sa akin ang isang lunas na maaaring makatulong sa aking paglakad muli. Ginusto niyang manatili akong inutil para makontrol niya ang aking yaman. Walang katotohanan iyan. Isa kang sinungaling, pagtanggi ni Mahalina. Ang boses ay nagsisimula ng mabasag. Talaga ba? Tanong ni Hapon. Kung ganoon, marahil ay maipapaliwanag mo ito. Sa isang senyas mula kay Hapon, isang malaking screen sa likod ng entablado ang biglang bumukas. Ipinakita nito ang isang kopya ng email, ang email kung saan tinanggihan ni Mahalina ang alok ng klinika sa Switzerland. Ang kanyang pangalan at personal na email address ay malinaw na nakasulat. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa buong ballroom. Ngunit hindi pa tapos si Hapon. At hindi lang iyon, sabi niya. Para paalisin si Dalisay, itinanim niya ang kanyang sariling hikaw sa bag nito para palabasing magnanakaw. Wala kang pruweba. Sa pagkakataong iyon, si Alonsina ang humakbang pasulong. Ang mukha ay puno ng determinasyon. Ako ang pruweba. Lahat ay napatingin sa matanda. Ako ang inutusan niyang magtanim ng hikaw. Pag-amin ni Alonsina, ang boses ay malakas at malinaw at narinig ko rin siya sa telepono habang inuutusan niya ang dating asawa ni Dalisay, si Armando. Nasaktan sila. Kinuha ni Alonsina ang isang maliit na voice recorder mula sa kanyang bulsa at pinindot ito. Ang mukha ni Mahalina ay namutla na parang papel. Wala na siyang masabi. Ang lahat ng kanyang mga maskara ay nalaglag na.
At sa sandaling iyon, ang pinto ng ballroom ay muling bumukas. 2 unipormadong pulis ang pumasok, kasama ang isang lalaking nakaposas. Si Armando, ituro mo siya, sabi ng isang pulis. Itinuro ni Armando si Mahalina. Ang mukha ay puno ng galit. Siya ang nag-utos sa akin. Binayaran niya ako para guluhin ang asawa ko at kunin ang anak namin. Ang pagkumpirma mula kay Armando, ang huling pako sa kabaong ni Mahalina. Ang mga kamera ng media na naroroon para sa charity event ay nagsimulang mag-flash. Kinukunan ang bawat anggulo ng kanyang pagbagsak. Mrs. Valderrama, kailangan niyo po munang sumama sa amin sa presinto, sabi ng pulis. Habang dinadala ng mga pulis si Mahalina palabas, napadaan ito sa harap ni Hapon at Dalisay. Ang mga mata nito ay puno ng sukdulan na pagkamuhi. Hindi pa ito tapos. Bulong nito, isang pangakong walang laman. Nang mawala na siya, isang katahimikan ang muling bumalot sa ballroom. Pagkatapos, lumingon si Hapon kay Dalisay, na tahimik na nanatili sa kanyang tabi. Matatag sa gitna ng unos, hinawakan niyang muli ang kamay nito. Mas mahigpit ngayon. Humarap siyang muli sa mga natitirang bisita na ngayon ay nakatingin sa kanila, hindi na nang may paghuhusga, kundi nang may pagkamangha at respeto. Siya si Dalisay Ramos. Pag-uulit niya, ang boses ay puno na ngayon ng pagmamalaki at pagmamahal. At kasama ang kanyang anak na si Hiraya. Sila ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-asa. Sila, ang pamilya ko. Ang deklarasyon ay isinilang hindi mula sa pangangailangang magpaliwanag, kundi mula sa puso. Sa harap ng buong alta sosyedad, sa gitna ng mga durog na kasinungalingan, ipinahayag niya ang kanyang katotohanan. Pagkatapos ng kanyang mga salita, walang pumalakpak, walang nagsalita. Ngunit sa mga mata ng iilang matatapat na kaibigan ng kanyang pamilya na naroroon, nakita niya ang pagtanggap at para sa kanya, iyon ay sapat na nang matapos ang lahat ng gulo. Habang ang mga tao ay dahan-dahan nang umaalis at nagiiwan sa kanila sa gitna ng malawak na silid, tinitigan ni Hapon si Dalisay. Ang mga mata nito ay nangingilid sa luha. Ngunit ito ay mga luha ng kusyonet at kusyonet. Tapos na. Bulong ni Dalisay. Hindi pa. Sagot ni Hapon. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Umikot siya at kinuha ang isang bagay mula sa isang maliit na compartment sa kanyang wheelchair. Ngayon, sabi niya, habang nakatingin sa mga mata ni Dalisay, ang buong mundo nila ay tila naglaho at sila na lang ang natira. Oras na para sa milagro ko. Inilahad niya ang kanyang kamay. Sa ibabaw ng kanyang palad, hindi isang singsing, hindi isang alahas, kundi 3 piraso ng papel. 3 plane ticket papuntang Switzerland. Para sa kanya, para kay Dalisay, at para kay Hiraya. Ang klinika sa Swiss Alps ay hindi mukhang isang ospital. Ito ay parang isang santuwaryo na nakatago sa gitna ng mga bundok na nababalutan ng niyebe. Ang hangin ay malinis, ang katahimikan ay halos sagrado. Dito, malayo sa gulo ng Maynila, nagsimula ang pinakamahirap na laban ni Dapit Hapon. Ang Phoenix Protocol ay higit pa sa pisikal na pagsubok. Ito ay isang digmaan. Araw-araw, ang kanyang katawan ay isinasailalim sa mga therapy na sumusubok sa hangganan ng kanyang sakit at pagtitiis. Ang kanyang mga kalamnan na matagal nang natutulog ay sapilitang ginigising. May mga araw na ang tanging gusto niyang gawin ay sumuko, bumalik sa pamilyar na yakap ng kanyang wheelchair. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa bawat masakit na sigaw, nariyan ang kamay ni Dalisay para hawakan ang sa kanya. Sa bawat sandali ng pagdududa, nariyan ang mga mata ni Dalisay na puno ng pananampalataya. Sa bawat pagbagsak, nariyan si Dalisay para tulungan siyang bumangon. At sa labas ng therapy room,
Laging naghihintay ang kanyang pinakamaliit ngunit pinakamalakas na cheerleader. "Kaya mo yan, Papa Hapon," sigaw ni Hiraya mula sa gilid. Iwinawagayway ang isang drawing ng isang taong nakatayo sa ilalim ng bahaghari. Ang tawag na Papa ay nagsimula bilang isang biro, ngunit naging permanente na. Bawat pagbigkas ni Hiraya ng salitang iyon ay nagbibigay ng bagong lakas kay Hapon. Isang lakas na hindi niya alam na mayroon pala siya. Isang gabi, pagkatapos ng isang napakahirap na araw, nakaupo si Hapon sa kanyang kama, nakatingin sa kanyang mga binti na walang buhay. Naramdaman niya ang pag-upo ni Dalisay sa tabi niya. "Natatakot ako." Pag-amin niya, ang boses ay halos pabulong. Ito ang unang pagkakataon na inamin niya ang kanyang kahinaan ng harapan sa ibang tao. Paano kung, pagkatapos ng lahat ng ito, kung wala pa ring mangyari? Paano kung mananatili akong ganito habang buhay? Hindi nagsalita si Dalisay. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang kamay ni Hapon. Pagkatapos, ginawa niya ang isang bagay na hindi pa niya nagagawa noon. Dahan-dahan niyang inilagay ang kamay ni Hapon sa kanyang pisngi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinahayaan itong damhin ang init ng kanyang balat, kahit na hindi ka na muling makalakad. "Hapon!" bulong niya. Ang boses ay puno ng sinseridad. "Hindi magbabago ang tingin ko sa'yo. Nakita ko na kung sino ka talaga. Nakita ko ang lalaking tumayo para sa amin, kahit hindi niya kayang tumayo sa sarili niyang mga paa, at para sa akin. Iyon ang pinakamatatag na lalaki sa buong mundo." Ang mga salita ni Dalisay ay parang isang mainit na kumot na bumalot sa nagyeyelong takot ni Hapon. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, tinitigan niya ang babaeng nagbago ng lahat. At sa unang pagkakataon, hindi na si Mahalina ang nakikita niya kapag pumipikit, kundi ang mukha ni Dalisay. Dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang mukha at marahan itong hinalikan. Isang halik na hindi puno ng pagnanasa, kundi ng pasasalamat, respeto, at isang pag-ibig na dahan-dahang nabuo sa gitna ng sakit at pag-asa. Lumipas ang mga linggo, naging mga buwan. Isang araw, habang nag-iisa sa gym, sinubukan ni Hapon ang isang bagay na matagal na niyang pinapangarap. Nakakapit sa parallel bars, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Inisip niya si Hiraya na tumatawa at si Dalisay na nakangiti. Ginamit niya ang lahat ng lakas sa kanyang mga braso at sa kanyang core. Nag-uumpugan ang kanyang mga ngipin sa sobrang diin. Naramdaman niya ang pag-igting ng mga kalamnan sa kanyang hita. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. 1 milimetro, 2 milimetro. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang sarili mula sa wheelchair. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Bawat hibla ng kanyang laman ay sumisigaw sa sakit at hirap. Ngunit sa loob ng 3 segundo, nakatayo siya, mag-isa. Kinabukasan, araw ng ika-7 kaarawan ni Hiraya. Naghanda sila ng isang maliit na selebrasyon sa hardin ng klinika. May cake, may mga lobo, si Dalisay, at ang mga nurse ay kumakanta ng happy birthday. Si Hapon ay nakaupo sa kanyang wheelchair sa di kalayuan. "Papa Hapon, hindi ka po ba kakanta?" tanong ni Hiraya. Ngumiti si Hapon. "May iba akong regalo para sa'yo, anak." Sa harap ng nagtatakang mga mata ni Dalisay at Hiraya, inilapag ni Hapon ang regalo sa sahig. Huminga siya ng malalim. Ginamit niya ang lahat ng natutunan niya, lahat ng sakit na tiniis niya, lahat ng pag-asang ibinigay nila. Ikinapit niya ang mga kamay sa armrest. Itinulak, nanginginig ng husto. Ngunit dahan-dahan, ang kanyang katawan ay umangat mula sa upuan. Napasinghap si Dalisay. Tinakpan ang bibig. Si Hiraya ay napahinto sa pagnguya ng cake. Ang mga mata ay nanlalaki. Nakatayo si Hapon. Hindi matatag, ngunit nakatayo. Pagkatapos, ginawa niya ang imposible.
Binitiwan niya ang wheelchair. Isang hakbang. Nayanig ang kanyang tuhod, ngunit hindi siya bumagsak. Isa pang hakbang. Isang maliit na ungol ng hirap ang kumawala sa kanya, papalapit siya sa kanila. Hakbang-hakbang. Bawat isa ay isang tagumpay. Bawat isa ay isang milagro. Nang nasa harap na siya ni Hiraya, ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Happy birthday! Hiraya. Hindi na napigilan ni Hiraya ang sarili. Tumakbo ito at niyakap ng mahigpit ang mga binti ni Hapon, umiiyak sa tuwa. Si Dalisay ay lumapit, umiiyak na rin, at niyakap silang dalawa. At doon, sa gitna ng malamig na kabundukan ng Switzerland, isang pamilya ang nabuo. Pinagtibay ng mga luhang puno ng sakit, pagtitiis, at walang hanggang pagmamahal. Habang magkayakap silang tatlo, sa gitna ng kanilang mga hikbi at tawa, dahan-dahang lumuhod si Hapon. Isang tuhod lang. Isang kilos na mas mahirap pa kaysa sa pagtayo. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa hirap. Ngunit determinado ang kanyang mga mata. Hindi siya mayaman ngayon. Hindi siya makapangyarihan. Isa lang siyang lalaking lumuluhod sa harap ng kanyang mundo. Kumuha siya ng isang maliit na wildflower mula sa damuhan. Inabot niya ito kay Dalisay. Hindi ko maibibigay sa iyo ang lahat, Dalisay. Sabi niya. Ang boses ay basag dahil sa emosyon. Pero ipinapangako ko ang lahat ng kung anong mayroon ako. Ang puso ko, ang buhay ko, tinitigan niya ito sa mata. Pakakasalan mo ba ako, Dalisay? Ang pagbabalik nila sa Pilipinas ay ibang-iba sa kanilang pag-alis. Wala nang takot. Walang nang pag-aalinlangan. Ang bumaba mula sa eroplano ay hindi isang milyonaryong lumpo at isang babaeng tumatakas. Ang bumaba ay isang pamilya, si Hapon, bagamat kailangan pa ring umalalay sa isang tungkod, ay naglalakad ng may kumpiyansa. Ang isang kamay ay laging nakaakbay kay Dalisay. Si Hiraya ay masayang tumatakbo-takbo sa unahan nila. Ang tawa ay umaalingaw-ngaw sa airport. Ang unang sumalubong sa kanila sa labas ng Hacienda Crepusculo ay si Alonsina, ngunit hindi na ito ang masungit at mapanghusgang babae. Ang Alonsina na naghihintay sa kanila ngayon ay may malambot na ngiti sa mga labi, ang mga mata ay puno ng tunay na kaligayahan. Welcome home, sabi nito. At nang yumakap ito kina Dalisay at Hiraya, naramdaman ni Dalisay na ito ay isang tunay na pagtanggap. Hindi na siya isang dayuhan, umuwi na siya. Ang Hacienda Crepusculo ay nagbago na rin. Ang dating madilim at malungkot na mansyon ay puno na ngayon ng liwanag. Ang mga bintana ay nakabukas, hinahayaang pumasok ang sikat ng araw at ang amoy ng mga bagong tanim na bulaklak. Ang dating Trang Bien Huanghon ay isa na ngayong Trang Bien Quahaivong. Napansin ni Dalisay na ang mga rosas sa hardin, ang mga rosas na minsan niyang inalagaan, ay namumukadkad ng buong ganda. Ang kanilang kasal ay hindi ginanap sa isang malaking simbahan o sa isang magarbong hotel. Ginanap ito sa mismong hardin ng hacienda, sa ilalim ng isang arko na pinalamutian ng mga puting rosas. Simple lang ang lahat. Iilan lamang ang bisita, mga piling kaibigan at ang mga tapat na kasambahay na naging saksi sa kanilang kwento. Si Dalisay, sa kanyang puting bestida, ay naglakad sa damuhan patungo kay Hapon. Ang naghatid sa kanya ay si Alonsina. Si Hiraya naman, suot ang isang maliit na bestidang may mga bulaklak, ang kanilang munting flower girl at ring bearer. Nang tumayo si Dalisay sa tabi ni Hapon, kinuha nito ang kanyang kamay. Hindi na niya kailangan ang kanyang tungkod. Si Dalisay ang kanyang naging suporta. Ang kanilang mga panata ay hindi isinulat sa papel. Ang mga ito ay binitawan mula sa puso. Dalisay, simula ni Hapon, ang boses ay matatag. Akala ko noon, ang dapit hapon ay simbolo ng katapusan.
Ngunit ipinakita mo sa akin na pagkatapos ng bawat dapit hapon, laging may pagsikat ng isang bagong umaga. Ikaw ang aking umaga. Ikaw at si Hiraya. Ipinapangako kong gagawin ang lahat para maging karapat-dapat sa pagmamahal ninyo sa bawat araw ng buhay ko. Nang si Dalisay na ang nagsalita, ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hapon, dumating ako sa hasyenda na ito na walang dala kundi takot at pagod. Binigyan mo ako ng kanlungan, binigyan mo ako ng paggalang, at higit sa lahat, binigyan mo ako ng pag-ibig na hindi humihingi ng anumang kapalit. Tinatanggap kita, hindi bilang si Dapit Hapon Montenegro na milyonaryo, kundi bilang si Hapon, ang lalaking nagturo sa akin kung paano muling magtiwala at magmahal. Mahal kita. Nang sila'y idineklarang mag-asawa, ang kanilang halik ay tinunghayan ng papalubog na araw. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kulay kahel na kalangitan ay hindi na isang paalala ng katapusan. Ito ay isang pangako ng isang magandang kinabukasan na magkasama nilang haharapin. Sa gabing iyon, habang tahimik silang nakaupo sa may hardin, pinagmamasdan ang mga bituin, lumapit si Hiraya sa kanila. "Papa Hapon," sabi ng bata. Humiga ito sa kandungan ng ama. "Totoo po pala ang milagro, no?" Ngumiti si Hapon at hinaplos ang buhok nito. Tumingin siya kay Dalisay, ang kanyang asawa, na nakasandal sa kanyang balikat. Ang pagmamahal sa mga mata nito ang pinakamalaking gantimpala sa lahat ng kanyang pinagdaanan. "Oo, anak," sagot niya. Ang boses ay puno ng kapayapaan at hawak ko ngayon ang dalawang pinakamalaking milagro ng buhay ko. Lumipas ang 2 taon. Ang dalampasigan ay ginto sa ilalim ng papalubog na araw. Ang mga alon ay marahang humahalik sa buhangin na parabang paulit-ulit na bumubulong ng mga lihim ng karagatan. Sa di kalayuan, isang batang babae na may mahabang buhok ang masayang nagtatampisaw, hinahabol ang mga alon pabalik-balik. Si Hiraya, mas matangkad na siya ngayon, ngunit ang kanyang tawa ay kasing linaw at kasing saya pa rin ng dati. Sa dalampasigan, magkahawak kamay na naglalakad ang isang lalaki at isang babae. Si Dapit Hapon Montenegro, na ngayon ay naglalakad na ng walang tungkod, ay may bahagyang pilay pa rin isang permanenteng paalala ng kanyang pinagdaanan. Ngunit hindi na niya ito ikinahihiya. Para sa kanya, ito ay isang marka ng tagumpay, isang peklat na nagpapatunay na kahit gaano kalaki ang pagbagsak, laging posible ang pagbangon. Sa kanyang tabi, si Dalisay, ang kanyang asawa, ay sumasandal sa kanyang balikat. Ang mga bakas ng takot sa kanyang mukha ay matagal nang napalitan ng kapanatagan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi dahil sa mga luha, kundi dahil sa liwanag ng pagmamahal. Tumigil sila sa paglalakad at pinanood si Hiraya. "Tingnan mo siya," sabi ni Dalisay. Ang boses ay puno ng paghanga. "Dahil malaya siya," sagot ni Hapon. Hinigpitan ang hawak sa kamay ng asawa. "Dahil binigyan mo siya ng kalayaan, Dalisay. Ipinaglaban mo iyon para sa kanya." Ngumiti si Dalisay. "Ipinaglaban natin." Tumingin si Hapon sa papalubog na araw. Ang kalangitan ay isang perpektong obra ng kulay kahel, rosas, at lila. Dati, kinasusuklaman niya ang tanawing ito. Dati, ito ang simbolo ng kanyang katapusan. "Alam mo ba?" bulong niya kay Dalisay. "Ipinabago ko na ang pangalan ng hasyenda, hindi na Hacienda Crepusculo." "Talaga? Ano na ang pangalan ngayon?" "Hacienda Sinagtala," sagot niya. Isang pagkilala sa maliit at magulong baryo kung saan nagsimula ang lahat. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na lugar, maaaring magmula ang pinakamaliwanag na bituin. Niyakap siya ni Dalisay. Perpekto. Maya-maya, tumakbo si Hiraya palapit sa kanila. Dala-dala ang isang magandang kabibe.
Inay, Papa, tingnan niyo po. Binuhat ni Hapon ang kanyang anak. Inilagay ito sa kanyang mga balikat. Tumawa ng malakas si Hiraya. Ang tunog na iyon ang paboritong musika ni Hapon sa buong mundo. Habang nakatayo silang tatlo roon, isang pamilya na binuo ng mga durog na pangarap, ngunit pinagtibay ng pag-ibig naramdaman ni Hapon ang isang lubos na kapayapaan. Naintindihan na niya sa wakas. Ang himala ay hindi ang paggaling ng kanyang mga binti. Iyon ay resulta lamang ng agham at determinasyon. Ang tunay na himala ay ang paggaling ng kanyang puso. Ang tunay na himala ay ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala. Ang tunay na himala ay ang batang nagturo sa kanya kung paano muling maniwala. Pinanood nila ang araw na dahan-dahang lumubog sa abot tanaw. Ngunit sa pagkakataong ito, para kay Dapit Hapon, hindi ito isang pagtatapos. Ito ay isang paalala na pagkatapos ng isang mahaba at magandang araw, oras na para umuwi sa isang tahanang puno ng pagmamahal. Ito ay isang bagong Dapit Hapon. Isang Dapit Hapon na hindi nagbabadya ng dilim, kundi nangangako ng isang mainit at maliwanag na bukas. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagpapatunay na ang mga tunay na himala sa ating buhay ay hindi mga mahiwagang pangyayari na bumabagsak mula sa langit. Ang mga ito ay mga himalang nililikha natin sa pamamagitan ng ating mga puso. Ang aral ng kwento ni Dapit Hapon, Dalisay at Hiraya ay simple lamang. Ang paghilom, kapwa sa katawan at sa kaluluwa, ay nagsisimula sa isang desisyon, ang desisyong buksan ang ating puso sa pag-ibig, pagpapatawad at pag-asa. Kahit na ang mundo sa paligid natin ay puno ng dilim at paghuhusga, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo tumatayo, kundi sa kung paano tayo bumabangon matapos ang bawat pagbagsak ng may pagmamahal bilang ating gabay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Sana po ay nabigyan namin ng inspirasyon at aral ang inyong mga puso. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Hapon at Dalisay? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli, paalam.